Upang talunin ang kasamaan, gagawin ko ang mas matinding kasamaan. Hindi magkakaroon ng pagbabago kung hindi mo ito pinipilit mangyari. Ang buhay na walang ginagawa ay katulad na rin ng pagiging isang patay. Bago ang paglikha, dapat may pagkawasak. Kung ang aking kaluluwa ang nagiging hadlang, ibabato ko ito. Oo, wala akong ibang pagpipilian kundi magpatuloy. Kung ang kaligayahan ay may anyo, ano kaya ang hitsura nito? Maaaring katulad ito ng salamin, dahil hindi ito pansin ng karamihan. Ngunit tunay itong naroon. Bilang patunay, kung tingnan mo ito mula sa ibang anggulo, ang salamin ay magre-refleksyon ng liwanag. Ito ay magpapahayag ng kanyang presensya at pag-iral ng mas malikhain kaysa anumang bagay sa mundo. Ang mga tao ay hindi nag-aalala sa mga dahilan. Ngunit walang makakapidyo sa mga himala. Gagawa tayo ngayon ng himala. Magbabago ang mundo, makakaya ko, magagawa ko. Hindi. Kung mahusay ang mga tao ko, hindi ako matatalo. Ayaw ko ring magtrabaho at magpagamit sa ibang tao. Ang totoo, pinapahirapan lang kami. Paraan ko lang ito para mag-pray ng oras. Dahil ang totoo may hinihintay pa ako. Kung susundin niyo ang lahat ng sasabihin ko, walang may magiging problema. Ang oras ay patuloy na umaagos. Hindi ito nag-aalala sa mga taong nagsusumikap. Mas mabuti ang masaktan sa labas, kaysa masaktan sa loob. Hindi mo mababago ang mundo nang hindi nadudumihan ang iyong mga kamay. Ang perpektong kasangkapan para sa pagkontrol sa mga tao ay ang takot, at wala nang hihigit pa sa takot na hindi nakikita. Dapat kong itayo pa ang higit pang dugo, upang ang dugo na nagos ay hindi mawala ng walang kabuluhan. Huwag mo itong haluan ng hiram na kapangyarihan sa iyong sariling kakayahan. Kapag may kasamaan sa mundo na hindi kayang talunin ng katarungan, lilihis ka ba sa kasamaan upang labanan ang kasamaan? O mananatiling matatag at matuwid kahit na ito ay nangangahulugang sumuko sa kasamaan? Kung ang lakas ay katarungan, walang saysay ang kahinaan at krimen. Walang saysay tayo. Kung hindi kikilos ang hari, hindi kikilos ang mga tauhan niya. Kung ikaw ay isang mangkukulam, magiging salamangkero ako. Ang buhay na walang pagbabago ay hindi maaaring tawaging buhay. Ito'y matatawag lamang na karanasan. Bakit nagsisinungaling ang mga tao? Hindi lamang dahil may hinahangad sila sa kanilang puso, kundi dahil mayroong silang gustong matupad. Tuldok, gusto kong sagutin mo ang tanong ko bago mo ako patayin. Kung ang kahinaan ay kasamaan, ang pagkakaroon ng kapangyarihan ba ay katarungan? Ang paghihiganti ba ay kasamaan? Maaari bang magkasama ang pagkakaibigan at katarungan? Tumahimik ka, ginawa ko ang dapat kong gawin. Dahil kailangan, ang mga tao ay nagsisinungaling upang mabuhay. Walang isa ang walang sala. Makikita mo, hindi magbabago ang mundo sa pamamagitan ng paggamit sa maganda salita. Hindi mo magiging kayang magmahal sa iba hanggat hindi mo minamahal ang iyong sarili.
Ang pag-iyak ay hindi nagpapabalik sa mga patay sa buhay. Bakit hindi mo naiintindihan? Ang pag-iimbot ni Natalie ay hindi makita. Ang aking sariling kapatid ay binulag. Alam niya na may mga bagay sa mundo na hindi niya kailanman magagawa mag-isa. Kaya ang kanyang ngiti ni Natalie, ay paraan niyang ipahayag ang pasasalamat. Ang lihim ng tunay na labanan ay na ang bawat isa ay tao. Ang puso ng tao ang pinagmumula ng lahat ng ating lakas. Maglaro tayo sa laro ng demokrasya. Gusto mo ba? Hindi. Ayaw ko sa ganoong mundo. Si Gobernador Charles hinahangad niya ang nakaraan, si Snyder gusto niya ang kasalukuyan. Ako gusto ko ang bukas. Magpapatuloy ang bukas kahit gaano man ito katagal abutin. Tingnan natin, sa pagitan ng isang boss ng mafia at ng isang estudyante, sino kaya ang mas magaling? Hindi ako ang siyang nagkamali, kundi ang buong mundo. Makipagkompetensya, lumaban, kumuha ng kontrol, sa kabila nito'y ang hinaharap. Sumamba sa Britanya. Isakripisyo ko ang sarili kong buhay para lang matupad ang gusto kong mangyari. Ano ba ito, philosophy class?